dyan sa impeachment na yan. Ako personal, hindi ako naniniwala doon sa interest ng Makabayan Block. Isa lang ang gusto lang naman yan eh. Oo, it's either baka kumakaryo o kaya ay humihingi ng lagay. Abante Pilipinas! Hindi pa sila na magkakakampi ngayon. Maliwanag naman yun eh. Maraming pagkakataon na sila na ang nakikitang magkakakampi ngayon. Pagkalipas ng ilang dekada na inaaway nitong mga terorista na ito, nitong mga komunista na ito, ang mga Marcos, di ba tas sila magkakasama bandang huli. Only for one thing, di ba sirain ang mga Duterte. Tama yung sabi ni Ege Eris eh. Pagka papunta na sa Malacanang, tigil na ang investigasyon. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas! Alright, sino pang hahabol? Wala na. Kung wala na ho, diretso na tayo sa ating mga umabante at mga may init na balita. Ibinahagi ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice na hindi makatarungan ang naging desisyon ng House Committee on Justice na idineklarang walang sapat na batayan ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng programang Abante sa umaga, iginit ni Erice na hindi maituturing na isang trial ang isinagawang proseso ng komite dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ng Makabayan Block na maipresenta ang kanilang mga ebidensya. Anya, naging isang... sorry, na-distract ako. May nakita ko sa likod ni PBBM eh. Anya, naging naging one-sided ang pagdinig at agad na ibinasura ang mga reklamo ng walang masusing pagsusuri sa mga aligasyon laban sa Pangulo. Dagdag pa ni Erice, nilabag umano ng proseso ang Rule 5, Section 3 ng Impeachment Rules ng House of Representatives na maaari niyang maging batayan upang questionin ang naging aksyon ng House Committee on Justice. Ang ginawa nila parang mini trial. Kina-question na kagad nila yung mga aligasyon, kung may personal knowledge, kung ano. Hindi na nila binigyan ng pagkakataon, particularly yung Makabayan Block, na magpresenta ng mga ebidensya. Ang tinig ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice sa panayam ng Abante. Abante Pilipinas! Ako'y nakikisimpatya kay Congressman Erice. Tama naman yun. Pero kung sinasabi na nilabag nito yung Rule 5, Section 3 ng Impeachment Rules ng House of Representatives, maaari itong questionin legally. Hindi ba pwede rin siguro itong questionin sa Supreme Court bilang bahagi ng Estado, di ba bilang siyang tagapag-interpret ng mga umiiral na alituntunin at batas, di ba lalo na ng konstitusyon. Yung sa Makabayan Block, hindi, okay lang yun. Hindi naman ako personal, hindi ako naniniwala doon sa interest ng Makabayan Block dyan sa impeachment na yan. Isa lang ang gusto lang naman yan eh. It's either baka kumakaryo o kaya ay humihingi ng lagay. Abante Pilipinas! Hindi pa sila na magkakakampi ngayon. Maliwanag naman yun eh. Maraming pagkakataon na sila na ang nakikitang magkakakampi ngayon. Pagkalipas ng ilang dekada na inaaway nitong mga terorista na ito, nitong mga komunista na ito, ang mga Marcos, di ba tas sila magkakasama bandang huli. Only for one thing, di ba sirain ang mga Duterte. Abante Pilipinas! Yan ang masakit. Alas 4:39 na ho ng umaga. Siniwalat ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice na hindi umano matatapos ang issue ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos kahit pa ito'y binasura na ng House Committee on Justice. Ang kay Erice, sa halip na mabigyan ng pagkakataon ang Pangulo na linawin ang mga reklamong inihain laban sa kanya, lalo na ang issue ng umano'y korupsyon sa flood control projects, ay agad umanong pinatigil ang presentasyon ng mga ebidensya ng mga naghain ng impeachment.
Iginit niya na ang naging hakbang ng komite ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa kasagutan hinggil sa mga aligasyon laban sa administrasyon. Dagdag pa ni Erice, dahil sa isyong ito, maaaring questionin ng publiko ang kredibilidad ng administrasyon at panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Pag lumalapit na sa Malacanang, tumitigil na ang investigasyon. At kaya yan, yung patuloy na alam mo, sabi ko nga, yung cover-up will require a series of cover-ups. Hindi matitigil ito. At sino magsasuffer dito sa kaguluhan at kalituhan na ito? Eh di siyempre yung ekonomiya. Abante Pilipinas. Ang tinig ho ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice sa panayam pa rin ng Abante. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Ganda yan, ngayon ko lang narinig yun. At which is true, ano ha? A cover-up, ano sabi niya? A cover-up will be parang covered by a series of cover-ups. Tama naman yun. Kasi yung pinagtatakpan mo, kailangan pagtakpan mo ng pagtakpan yan. Habang may nakikitang butas, habang sumisingaw yan, tatakpan mo uli yan. Kasi, andyan naman ang katotohanan, hindi ba ga? Walang lihim na hindi nabubunyag. At yan ho ay malinaw. No? Malinaw yan, walang lihim na di nabubunyag. Kaya sa tuwing sumisingaw, tatakpan. Kaya pagka tama yung sabi ni Ege Erice, pagka papunta na sa Malacanang, tigil na ang investigasyon. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Di ba ga? Ano pa bang constitutional o kaya ay naaayon sa batas na pagkilos ang pupwedeng gawin ng mamamayan? Ha? Ano pa baga? Oo, kasi, well, masyadong violent kapag nagkaroon ng mga series of yung mga talagang maiinit na mga rally at demonstrasyon, di ba ga? Magiging violent yan, magaya tayo sa ibang bansa. Which is hindi naman ganoon ang Pilipino, di ba ga? Nakilala ang Pilipinas sa isang mapayapa at tahimik na revolusyon o pag-aaklas noong 1986. Yan. Kaya marami hong gumaya nun, totoo yun. Naalala ninyo yung massacre doon sa Tiananmen Square? Yung mga akala nila, magagaya nila ang Pilipinas. Mga estudyante at iba pang mga protesters. Anong ginawa? Pinapatay. Pinagbabaril doon sa, di ba, doon sa China, naalala ninyo yun? That was, I think that was early 90s or late 80s. Di ko na maalala kung alin sa mga yun. Kasi parang early 90s kasi college na ako noon eh. Mahilig ako magbasa ng yung magazine na sino nga ba ngayon? Alcala ang apelyido nung magaling mag-drawing doon eh. Ano bang magazine yun? Noong mga early 90s. Lagi kong binabasa at doon ko nabasa yung Tiananmen Square na yan. Di ba? Naalala niyo yun? Pinatay yun. Ngayon, sa palagay ninyo, pagka naging mainit ang gagawin nating protesta, kung sakali magkakaroon ng protesta, sa palagay ninyo, hindi mangyari ang Tiananmen Square? Alam naman ninyo ang ugali at ang pag-iisip ng mga adik, hindi ba ga? Wala sa katinuan ng mga adik. Pagka yan ho ay na-pressure na, gagawa na yan ng bagay na hindi man nila inaasahan, pero siguradong masama. Kaya yung mga adik gumagawa ng krimen, gumagawa ng, di ba, lalo na pag sabog na tapos ay mako-corner, ang tingin na niya sa lahat ng mga nasa paligid niya, kalaban. Kaya lahat ng proteksyon sa sarili, gagawin yan. Kaya nakakatakot pagka tayo ay nagpakita ng sobrang init na demonstrasyon at pag-aaklas laban sa kasalukuyang administrasyon, ay baka mangyari ho yung Tiananmen Square. O kaya ho ay yung baka mangyari yung Mindiola Massacre. Di ba ga? Kung saan ay pinagbabaril at pinagbabaril yung mga tao. May mga namatay. Kaya nakakatakot. Kasi pagka-addict, wala sa sariling katinuan yan at wala yan sa tamang pagdedesisyon.